Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong October 16, 2013 sa Las Vegas, Nevada, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang babaeng sugatan dahil inatake daw siya ng kasama niya sa bahay. Nang makarating ang mga otoridad, tumambad sa kanila ang isang buntis na nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Sina Aris at Eleanor ay magkapatid na Filipino-American. Si Aris ay mas nakatatanda kay Eleanor. Lumaking malapit sa isa't isa ang magkapatid, ginagabayan at pinoprotektahan nila ang bawat isa. Turo ng kanilang mga magulang ang unahin lagi ang pamilya at pagsumikapan ng mga nais nilang makamit sa buhay. Isinapuso ni Aris ang mga pangaral sa kanya at dinala hanggang sa kanyang paglaki. Lumaki siyang may direksyon ng buhay. Pinagsumikapan niya ang mga nais niyang makamit tulad ng pinili niyang career. Dahil sa tinatamasang tagumpay ni Aris, hindi maikukubli ang pagiging proud sa kanya ng mga magulang. Hindi tulad ni Aris na wala ng direksyon at naligaw ng landas si Eleanor. Sa kanilang paglaki, nagsimula siyang magkaproblema sa kanyang sarili. Hinimok ni Aris ang kapatid na magsumikap subalit minasama ito ni Eleanor. Kalaunan, ang magkapatid na dating malapit ay unti-unting lumayo ang loob sa isa't isa. Nang marating nila ang edad na 20s ay tuluyan nang naghiwalay ang kanilang mga landas. Naging madalang na rin ang kanilang pagkikita. Lalong lumala ang sitwasyon ni Eleanor nang magsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kalaunan ay nakilala ni Aris si Ashley, ang babae na sa tingin niya ay nararapat para sa kanya. Naging magkasintahan ng dalawa. Lubos ang pagmamahal ni Aris kay Ashley sa dahilang naiintindihan at nirerespeto siya nito sa kabila ng magkaibang lahi at kulturang kinalakhan nila. Ikinasal ang dalawa noong taong 2006. Nagkaroon sila ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Nanirahan sila sa San Fernando Valley pero makalipas ang 2 taon ay lumipat sila sa Las Vegas. Pagsapit ng 2013 muling nagdalang tao si Ashley sa ikatlo nilang anak. Sa pagkakataong ito ay di nila inalam ang kasarian ng sanggol dahil nais nila itong maging sorpresa. Pangarap nila ang magkaroon ng malaking pamilya, kayamanan kung maituturing ang malaking pamilya para kay Aris. Ayon kay Aris at kanilang mga pamilya, tila ipinanganak si Ashley para maging isang ina. Natural niyang nagagampanan ng mabuti ang kanyang mga tungkulin. Isa siyang kamanghamanghang ina na puno ng malasakit at pagmamahal. Walang pag-aalinlangan niyang inalagaan ang mga anak at si Aris habang inaasikaso ang buong bahay. Nang mga panahong yon, si Eleanor ay naninirahan sa isang bahay sa Granada Hills, LA. Paiba-iba ang lagay ng relasyon ng magkapatid. May panahong maayos at malapit sila sa isa't isa, may panahon namang hindi sila nag-uusap. Ganito rin si Eleanor sa kanyang hipag na si Ashley. Minsan ay magkasundo sila, pero minsan ay hindi sila okay. Pagamat di sa lahat ng oras ay maayos sila, ayon kay Aris ay laging sumisipot ang kanyang kapatid sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay tulad ng kasal at kapanganakan ng kanyang mga anak. Malapit si Eleanor sa kanyang mga pamangkin. Si Ashley ay may kapatid na kambal na babae, isa sa kanila ay si Heather. Ayon kay Heather, sa araw ng kasal ni Ashley at Aris, siya at ang kanyang kakambal ang mga maid of honors, ngunit ang ginawa ni Eleanor sa araw na yon ay hindi inaasahan at hindi rin nakakatuwa. Nang makarating ang kambal sa kasal, naroon agad si Eleanor sa tabi ni Ashley. Pinagsabihan niya ang kambal na di na sila ang maid of honor, sabay tulak sa kanila. Pinigilan din niya ang dalawa na kumuha ng mga litrato. Hindi makapaniwala ang kambal sa ipinakitang ugali ni Eleanor. Pagsapit ng summer ng taong 2013, nagparamdam si Eleanor sa kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Nawala na siya ng trabaho at patuloy ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Pinapaalis na siya sa apartment na kanyang tinitirhan at wala siyang matutuluyan. Bilang kapatid ay nais ni Aris na tulungan si Eleanor. Kinausap niya ang asawang si Ashley na noon ay nagdadalang tao.
Napagkasunduan nilang patuluyin si Eleanor sa kanilang pamamahay at tulungan siyang magsimulang muli hanggang sa maging maayos na ang kanyang kalagayan. Bumiyahe si Aris papuntang California para sunduin ang kanyang kapatid at iuwi sa kanilang tahanan sa Las Vegas. Nang makauwi sa bahay, kinausap ng mag-asawa si Eleanor para sabihing handa silang patuluyin at tulungan siya pero kailangan niyang sundin ang ilang kondisyon. Una ay kailangan niyang maghanap buhay, bagay na hindi niya kailangang problemahin dahil nahanapan na siya ni Aris ng trabaho. Pangalawa ay hindi siya maaaring gumamit ng kahit anong ipinagbabawal na gamot sa loob man o sa labas ng bahay. Nais ni Aris na maituwid ang mga kamalian sa buhay ni Eleanor at magabayan siya sa tamang landas nang sa gayon ay maging matagumpay rin siya at magtamasa ng magandang buhay. Maayos at walang problema ang mga unang linggong pananatili ni Eleanor sa tahanan ng mag-asawa. Tinutulungan niya si Ashley sa pagbabantay at pag-aalaga ng mga bata. Masaya siyang kapiling ang kanyang mga pamangkin dahil malapit siya sa mga ito. Mas naging malapit din siya sa kanyang hipag. Subalit ang maghipag ay kapwa may strong personality kaya may mga pagkakataong nagbabanggaan silang dalawa. Noong October 2013, nalaman ni Aris at Ashley na nawalan na ng trabaho si Eleanor at ang mas malala ay ayaw niyang maghanap ng panibagong trabaho. Nangangahulugan ang hindi niya pagtupad sa unang kondisyon. Matapos mawalan ng trabaho ay nahuli siya ni Aris na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa puntong yon ay nilabag niya ang pangalawang kondisyon para manatili sa bahay ng kanyang kapatid. Napag-alamang matindi ang pagkalulong ni Eleanor at hindi niya basta-basta maihihinto ang kanyang bisyo, bagay na ipinaliwanag sana niya sa kanyang kapatid nang sa gayon ay maibigay sa kanya ang pinakaangkop at permanenteng lunas sa kanyang pagkalulong sa bisyo. Bagkus ay mas pinili niyang makitira sa bahay ng kapatid at hindi magtrabaho at doon pa mismo siya nagbisyo. Binigyan siya ng 1 linggo ni Aris para mag-impake at makahanap ng ibang matutuluyan. Imbis na mahiya sa kanyang ginawa at humingi ng paumanhin, pinag-initan pa niya ang kanyang hipag na si Ashley. Naging madalas at matindi ang kanilang mga pagtatalo. October 18, 2013 ang petsa ng huling araw dapat ni Eleanor sa bahay ng mag-asawa. Sa kanyang pag-alis, inaasahan ni Aris at Ashley na magbabalik na sa normal ang lahat. Paghahandaan naman nila ang kanilang pangatlong anak na nakatakdang lumabas sa October 26, subalit wala sa kanilang mga plano ang mga susunod na mangyayari. Noong October 16, 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Eleanor, isang pangyayari ang babago sa kanilang mga kapalaran. Sa araw na yon ay lumabas para magtungo sa grocery si Ashley. Iniwan niya ang mga natutulog niyang anak sa bahay sa pangangalaga ni Eleanor. Pagbalik niya sa bahay ay napansin niyang pabalibag na isinasara ni Eleanor ang pinto sa tuwing lalapit siya dito. Pinagsabihan siya ni Ashley na tumigil dahil natutulog pa ang mga bata. Subalit imbis na tumigil ay lalo pang nilakasan ni Eleanor ang pagbalibag ng pinto. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa. Pagdating ng tanghali, tumawag si Aris kay Ashley para mangamusta. Sa telepono ay naglabas ng sama ng loob si Ashley at sinabing hindi na niya matagalan ang kanyang hipag na nagdudulot sa kanya ng matinding stress. Sinabi rin niyang tumataas ang presyon ng kanyang dugo dahil kay Eleanor. Pinayuhan siya ni Aris na kumalma at aayusin nila ang problema sa kanyang pag-uwi. Matapos makausap ang kanyang asawa, lumabas ng bahay si Ashley at nagtungo sa kapitbahay nilang si Stephanie at doon muli siyang naglabas ng sama ng loob. Naikwento niya sa kaibigan ang mga di magandang bagay na pinagagawa ni Eleanor. Sinabi rin niyang hindi na siya makapaghintay sa pag-alis nito. Makalipas ang 15 minuto ay bumalik na si Ashley sa kanilang bahay. Doon ay hihintayin na lamang niya ang pag-uwi ng kanyang asawa na siyang aayos ng magulong sitwasyon sa kanilang bahay. Subalit tila wala nang dadatnan si Aris para ayusin. 20 minuto matapos magkausap sina Ashley at Stephanie, nakarinig si Stephanie ng kumakatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya ay naroon ang 5 taong gulang na si Alex na anak ni Aris at Ashley. Humihingi ng saklolo ang bata para sa kanyang ina. Napansin ni Stephanie ang dugo sa mga kamay ni Alex.
Agad ipinasok ni Stephanie ang bata sa loob ng kanyang bahay at nagmadaling pumunta sa tahanan ni na Ashley. Hindi nakakandado ang pinto pero di niya ito mabuksan dahil nilagyan ito ng mga pangharang ni Eleanor. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis sa lugar. Si Eleanor mismo ang tumawag sa 911 para sabihing nag-away sila ng kanyang hipag dahilan para siya ay ma-injure. Pinagbuksan niya ng pinto ang mga pulis. Naroon ng 3 taong gulang na anak ng mag-asawa. Ligtas ang kalagayan ng bata at hindi ito nasaktan. Sa loob ng bahay, kapansin-pansin ng mga bakas ng dugo sa sahig. Nang matunton nila ang banyo, tumambad sa kanila ang nakahandusay na si Ashley, duguan at wala ng buhay. Pinaniniwala ang pumasok si Ashley sa banyo at kinandado ito para iligtas ang sarili at ang kanyang ipinagbubuntis na bata, subalit di na nakayanang mabuhay dahil sa tindi ng mga pinsalang kanyang natamo. Nang kausapin ng mga pulis si Eleanor, ipinakita niya ang mga saksak sa kanyang katawan na mababaw lamang. Dinala siya sa ospital para gamutin. Sa kanyang pag-uwi, inabutan ni Aris ang kanilang bahay na pinalilibutan ng mga pulis. Nakita niya si Eleanor na sinasama ng mga otoridad. Pasigaw niyang tinanong ang kapatid kung ano ang ginawa niya sa kanyang asawa at kanilang baby. Nilingon lamang siya ni Eleanor at agad inalis ang kanyang tingin. Nang makausap ni Aris ang 5 taong gulang niyang anak na si Alex, nagsorry ang bata sa kanya dahil hindi niya nailigtas ang kanyang ina. Sinabi rin niyang nasaksihan niya ang mga ginawa ng kanyang tiyahin sa kanyang nanay. Bagay na napakasakit marinig sa isang bata, paniguradong matinding trauma ang idinulot nito sa kanya. Sa police station ay nagpaliwanag si Eleanor at isinalaysay ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila ng kanyang hipag dahil sa pera. Sumunod ay sinugod siya ni Ashley na may dalang kutsilyo. Nagpambuno sila hanggang sa maagaw niya ang patalim at ginamit niya ito kay Ashley bilang self-defense. Ang nauna naman niyang salaysay ay kabaligtaran ng katotohanan. Sinabi niyang pinapaalis na daw sa bahay ang mag-asawa. Kaya daw siya sinugod ni Ashley ay dahil ayaw niya itong bigyan ng pera. Ipinaalam sa kanya ng pulis na hindi nakaligtas at pumanaw na si Ashley at ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Humagulgol ng iyak si Eleanor at sinabing hindi niya kayang ipagpatuloy ang interview sa kanya. Sa resulta ng pagsusuri, nakitaan ng 14 na saksak si Ashley sa gilid at likod ng kanyang leeg, kaliwang braso at kaliwang paa. Nakitaan rin siya ng bali sa kanyang braso. Lalaki ang kasarian ng sanggol na sa kasamang palad ay di na nailuwal sa mundo. Pinangalanan ni Aris ang sanggol na Anthony. Sa panayam sa kanya ng pulis, sinabi ni Aris na madalas nang magbangayan sina Ashley at Eleanor bago mangyari ang krimen. Suspecha niya ay may kondisyong bipolar disorder ang kanyang kapatid. Sinabi niya na nagsanay sa martial arts ang kapatid at nagmamay-ari ito ng isang double blade ng kutsilyo na kung tawagin ni Eleanor ay ninja knife. Pinagbawalan niya si Eleanor na dalhin ang naturang kutsilyo sa pamamahay niya dahil nag-aalala siya para sa mga bata. Tumugma ang inalarawang kutsilyo ni Aris sa patalim na nakuha nila kay Ashley. Matindi ang galit na naramdaman ni Aris nang malaman niyang dinala pa rin ni Eleanor ang kutsilyo sa bahay kahit ipinagbawal na niya ito. Inaresto si Eleanor ng mga otoridad at sinampahan ng kasong murder sa pagtapos niya kay Ashley at manslaughter para sa pagkamatay ng sanggol. Sinampahan din siya ng kasong child abuse at neglect para sa idinulot niyang trauma sa 2 batang nakasaksi ng kanyang mga ginawa. Nagsimula ang trial noong February 2014. Doon ay naghain ng not guilty plea si Eleanor. Depensa niya ay self-defense ang kanyang nagawa. Sa trial ay nakayuko at di siya tumitingin sa media maging sa kanyang pamilya. Bakas naman kay Aris ang matinding galit sa kanyang kapatid. Sinabi niyang nararapat lang na masintensyahan si Eleanor ng habang buhay na walang parole o kaya naman ay kamatayan. Hindi daw dapat siya payagang makipag-usap at makihalubilo sa kahit sinong tao dahil wala siyang respeto sa buhay ng kanyang kapwa. Hindi na rin niya itinuturing na kadugo o kapamilya si Eleanor. Pinanindigan naman ng defense lawyer ni Eleanor na self-defense ang ginawa ng kanyang kliyente.
Ngunit wala silang naipresentang ebidensya na makapagpapatunay ng self-defense. Sa katunayan, si Ashley ang nakitaan ng mga injury na senyales ng self-defense tulad ng bali at mga sugat sa kanyang braso. Mas marami at malalari ng mga natamo ng biktima ikumpara sa suspect. Ang pamilya ni Aris at Ashley ay nagluksa at nakiramay kay Aris. Hindi sila makapaniwala sa sinapit na trahedya ng kanyang pamilya. Sa trial ay nagbigay ng pahayag si Eleanor, sinabi niyang dismayado at ikinahihiya niya ang kanyang sarili at handa niyang panagutan ang kanyang mga nagawa. Ayon naman kay Aris, sa kanyang pagkakakilala sa kapatid ay di siya naniniwalang nagsisisi ito sa nagawa niyang krimen. Noong June 26, 2018, 5 taon matapos ang pagkamatay ni Ashley Indico, si Eleanor Indico ay hinatulan ng guilty. Sinintensyahan siya ng 35 years na pagkakabilanggo at posibleng makalaya sa pamamagitan ng parole matapos ang 25 years na pagsisilbi sa bilangguan. Matinding suporta ang natanggap ni Aris mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Inilibing si Ashley noong November 6, 2013. Sa panahon ng paglilitis ay naging malapit si Aris kay Heather na kapatid ni Ashley. Kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Noong 2019 isinilang ni Heather ang kanilang anak na lalaki. Magkahalo ang reaksyon ng mga tao online. Mayroong mga natutuwa para sa kanila pero mayroon ding hindi pabor sa kanilang relasyon. Ilan sa mga nagpakilalang konektado sa kanila ang puro di magaganda ang sinasabi tungkol sa ugali ni Heather at ng kanyang kakambal. Mayroon ding mga nagsasabing buong pamilya ni Ashley ay masasama ang mga ugali. Hindi naman kumpirmado ang identity ng mga taong ito kaya maituturing na tsismis lamang ang kanilang mga sinasabi. Sa ngayon ay hiwalay na sina Aris at Heather. Wala akong mahanap na opisyal na detalye sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Mapapatawad pa kaya ni Aris ang kanyang kapatid na si Eleanor?